Welcome sa Bossing Movie Recap. Handa ka na ba sa maaksyong movie? Ngayon, bubuod ko sa iyo ang action crime movie noong 2018 na pinamagatang Sicario 2, kaya watch and relax. Ang kwento ay nagsimula sa isang misyon ng CIA na hulihin ang mga iligal na imigrante mula sa Mexico. Ngunit may isang lalaki na tumakas at pumunta ito sa bangin at nagsamba ng sandali, at pinasabog ang dalang bomba na pumatay sa ilang mga agent. Sa Kansas, may 3 terorista na nagpasabog ng bomba sa grocery store. Dahil dito, nagpadala ang Amerika ng Special Task Force para imbestigahan ang pagsabog sa Kansas. At nagbanta si James Riley, Secretary of Defense, na hulihin ang mga salarin sa madaling panahon. Samantala si Matt Graver, na pinakamagaling na agent ng CIA, ay nasa Somalia para patayin ang mga kriminal. Kinuha niya ang leader nila na si Basir. Hindi umamin si Basir na konektado siya sa mga Yemeni na nagbomba sa Kansas. Pero alam ni Matt na si Basir ang tumulong sa mga terorista na makarating sa Mexico. Tinanong ni Matt si Basir, sino ang nagutos sa kanya? Ayaw sumagot ni Basir, kaya pinatay ni Matt ang kapatid ni Basir gamit ang isang drone. Sa huli, nagsalita na rin si Basir. Sabi niya na konektado ang mga terorista kay Carlos Reyes, isang mafia sa Mexico. Samantala, makikilala natin si Miguel, isang teenager na may problema. Nakatira siya sa border area at laging absent sa eskwela. Kasama niya lagi ang pinsan niyang si Hector. Pero isang araw, inaya siya ni Hector na sumali sa isang cartel kung saan nagtatrabaho si Hector. Balik kay Matt Graver na nasa Amerika na. Agad siyang nagpunta kay James. Kasama niya si Cynthia Forbes, staff ng ministry. Pagdating ni Matt sa kwarto, sinimulan niya agad ang meeting. Ayon sa kanya, ang mga cartel sa Mexico ang totoong mga terorista. Ginagamit nila ang ibang mga teroristang grupo para guluhin ang Amerika. Ginagawa nila ito para makapag-smuggle ng mga droga. Para masolusyonan ang problemang ito, may plano si Matt na pag-awayin ang 2 malalaking cartel sa Mexico, ang Matamoros Cartel at ang cartel ni Carlos Reyes. Para dito, kailangan nilang kidnapin ang anak ni Carlos na si Isabel. Nagulat sila nang marinig nila iyon, dahil napaka-peligroso ng operasyon na ito. Pero wala silang magagawa, kaya inutos ni James kay Matt na gumamit ng maruming paraan. Hinihingi ni James kay Matt na huwag gamitin ang Special Force ng Amerika, at ibig sabihin nito ay kailangan ni Matt na maghanap ng mga mersenaryo para sa misyon na ito. Sa gabi, nakipagkita si Matt kay Troy para umarkila ng mga mersenaryo at mga armas. Handa rin siyang magbayad ng malaki dahil sagot ng ministry ang lahat ng gastos. Pagkatapos noon, agad na lumipad si Matt patungong Bogota para makita ang kanyang matalik na kaibigan, na si Alejandro, ang pinakamalupit na killer sa Latin America. Sinabi ni Matt na ang target nila ay si Carlos Reyes, ang leader ng cartel. Gustong sumali ni Alejandro dahil gustong nitong makaganti kay Carlos na dahilan ng pagkamatay ng kanyang pamilya. Para simulan ng gulo, pinatay ni Alejandro ang abogado ng Matamoros Cartel. Dahil sa malupit na pagpatay, kumalat agad ang balita. Habang abala ang mga tao sa balita, tuloy lang si Matt at ang kanyang grupo sa plano na pagdukot kay Isabel. Samantala tulad ng kanyang ama, si Isabel ay arogante din. Madalas siyang makipag-away sa mga kaklase niya pero kahit gaano kalala ang problema, hindi siya ma-expel sa eskwela kahit duguan ang biktima. Dahil takot sila sa ama niya. At nang magring ang bell, sinundo agad siya ng mga bodyguard niya. Pero hindi nila alam na target na sila ni Matt at ng kanyang team. Una, pinatay ni Matt ang mga signal sa lugar. Tapos, binlock niya ang kotse ni Isabel. Sunod, dali-daling dinukot ni Matt at ng iba pa si Isabel. Isinakay nila ang bata sa kotse. Samantala, nagpanggap si Alejandro na miyembro ng Matamoros Cartel sa bodyguard ni Isabel. Para i-report nito kay Carlos Reyes. Samantala binabantayan ni Matt ang bahay ni Carlos. Doon, may naganap na pamamaril na pinaghihinala ang gawa ng mga tauhan niya. Inutusan ni Matt ang topper team na sundan ang posisyon ni Carlos. Habang abala si Matt sa communications room, si Alejandro naman ay dinala si Isabel sa safe house. Pero hindi pa nakikita ni Isabel ang mukha ni Alejandro, kaya ikinulong niya ang bata sa kwarto. Tapos, nagpanggap si Alejandro na pulis at nakipagtulungan sa lokal na pulisya para sa misyon. Inakala ni Isabel na kanidnap siya ng Matamoros Cartel, at dinala siya ni Alejandro sa ligtas na lugar at inimbestigahan. Itutuloy ni Alejandro ito hanggang sa may utos na si Matt. Bago ituloy ang misyon, humingi ng tulong sina Matt at Alejandro kay Rafael, dating kaibigan nila. Plano ni Matt,
ilipat si Isabel malapit sa base ng Matamoros cartel. Gusto niyang masiguro ang salpukan ng dalawang malalaking cartel, at pumayag nga si Rafael na tumulong. Pagkatapos nito, aalis na sana si Matt pero halos masagasaan niya si Miguel sa parking lot. Nagkatinginan sina Miguel at Alejandro. Napansin ni Miguel na sa pulis ang kotse. At sa gabi, sumama si Miguel sa Mexico kasama si Hector. Doon, nakilala niya si Gallo, isa sa Matamoros cartel. Inaya ni Hector si Miguel na sumali sa cartel. Sa kabilang banda, ililipat na rin si Isabel sa area ng Matamoros. Binigyan ni Alejandro ng bulletproof vest. Nang handa na, sinimulan ang paglilipat. Sa daan, kontrolado ang sitwasyon ayon sa plano. Walang ibang mga gangster ang sumalubong sa kanila, salamat kay Rafael, na nakipag-ayos sa pulisya ng Mexico. Pero nagduda si Isabel kay Matt, dahil hindi sila dumaan sa border. Ilang sandali pa ay sinugod ng Federal Police ang grupo ni Matt at Alejandro, na inutusan ni Carlos Reyes. Kaya lumaban sila, samantala, tumakas si Isabel habang nagkakagulo. Sa huli, napatumba ni Matt at ng kanyang grupo ang mga kalaban. Lahat sila mga tauhan ni Carlos na nagkunwaring pulis. Kaya, pinatay sila ni Matt nang walang awa. Pagkatapos, hinanap ni Alejandro si Isabel na tumakas. Pero bago iyon, binigyan niya si Alejandro ng tracking chip para matulungan siya nito. Habang hinahanap ni Alejandro si Isabel, naharang na naman si Matt ng pulis ng Mexico at binaril niya sila. At nakabalik na si Matt at ang kanyang grupo sa Amerika. Sa kabilang banda, humingi ng tulong si Isabel sa isang pickup truck pero nalaman niyang tauhan ng ama niya ang driver. Pero ayaw ni Isabel na umuwi. Binaril ni Alejandro ang lalaki. Tapos, kinuha ni Alejandro ang pickup at dinala si Isabel sa ligtas na lugar. Sa puntong ito, alam na ni Isabel na si Alejandro ang kumuha sa kanya. Samantala, sa isang base militar kung saan nag-aaway sina Matt at Cynthia. Galit si Matt dahil itinigil ng ministry ang operasyon nila. Nangyari ito dahil nakapatay ang grupo ni Matt ng isang pulis ng Mexico, kaya wala nang ibang opsyon ang gobyerno kundi itigil ang misyon. Pero ayaw nilang itigil ito, at samantala, dahil sa init ng panahon, nagdesisyon si Alejandro na humingi ng tulong sa mga residente ng lugar. Hindi naglaon, nakilala nila si Angel, na isang bingi, at buti na lang bihasa si Alejandro sa sign language, kaya inakala ni Angel na mabait si Alejandro. Sa mga oras na iyon, nagpulong ang ministry kasama sina Matt, Cynthia, at Steve Forsing, ang secretary ni Matt. Kailangan nilang hulihin si Isabel agad dahil siya ay witness. Pero hindi si Matt ang mamumuno sa misyon, kundi si Cynthia ang binigyan ng full command ng ministry. Agad na inutusan ni Cynthia si Matt at ang team niya na hanapin si Isabel gamit ang tracking device. Pero nagdadalawang isip si Matt, ayaw niyang sirain ang plano ni Alejandro. Kung papatayin nila si Isabel, hindi na matutuloy ang paghihiganti ni Alejandro. Samantala, habang kumakain si Isabel, kinontak ni Matt si Alejandro at sinabing patayin si Isabel. Pero ayaw ni Alejandro dahil gusto pa niyang patayin si Carlos Reyes. Sa kabilang banda, nag-smuggle ulit ng tao ang Matamoros. Pero ngayon, si Miguel ang guide. Ito ang kanyang unang trabaho bilang miyembro ng cartel. Pagkatapos tumawid ng ilog, nakarating na ang mga illegal na imigrante sa kanilang destinasyon. Mula rito, sasakay sila sa isang truck. Sa parehong oras, naghahanda si Alejandro ng mga armas para tumawid sa border. Iyon lang ang paraan para makita si Carlos Reyes. Habang abala si Alejandro, nagsabi si Isabel na alam niya ang tunay niyang pagkatao, at alam din niya na ang ama niya ang utak ng pagpatay sa pamilya ni Alejandro. Sa huli, gusto ni Isabel na tulungan si Alejandro, at para doon, nagpanggap siya sa pamamagitan ng paggupit ng buhok at pagpapalit ng pangalan. Kaya, hindi na nag-aksaya pa ng oras, umalis na si Alejandro at Isabel patungo sa border. Bukod pa doon, inactivate din ni Alejandro ang tracking chip na inilagay niya sa sapatos ni Isabel. Ginawa niya ito para matulungan siya ni Matt. Hindi nagtagal, dumating na si Alejandro at Isabel sa post. Ang post na ito ay hawak ng Matamoros. Sa kabilang banda, naghahanda si Matt at ang kanyang team na pumunta sa lokasyon ni Alejandro. Pagkatapos ng ilang sandali, lumapit si Hector kay Alejandro at humingi ng bayad. Binigyan ni Alejandro si Hector ng 150. Akala ni Alejandro na lusot na sila, pero nakita siya ni Miguel. Agad na sinabi ni Miguel kay Hector na pulis si Alejandro. Kaya nagkunwari si Hector na dadalhin si Alejandro sa border. Pero habang nasa biyahe, tinutukan siya ng baril ng grupo ni Hector. Kinuha nila ang lahat ng armas ni Alejandro at inilabas si Isabel sa bus.
Samantala, sinubukan ni Alejandro na makipag-usap kay Gallo. Sinabi niya na tauhan siya ni Carlos Reyes at gusto niyang ibalik si Isabel sa kanya. Kung hindi niya magagawa ito, magkakaroon ng gulo sa pagitan ng mga kartel at lugi ang Matamoros dito. Ngunit hindi naniniwala si Gallo, kaya dinala si Alejandro at Isabel sa isang liblib na lugar. Inutusan ni Hector si Jose na barilin si Alejandro pero binaril ni Gallo si Jose dahil hindi nito kayang pumatay. Pagkatapos, binigay ni Gallo ang baril kay Miguel. Tinanggap ng bata ang baril at binaril si Alejandro. Nang masigurong patay na, ay iniwan ni Gallo at ng kanyang mga kasama si Alejandro sa gitna ng disyerto. Samantala, napagtanto ni Matt ang nangyari sa tracking camera. Hindi niya mapigilan ang kanyang kalungkutan. Dahil sa galit, inutusan ni Matt ang kanyang team na tapusin si Gallo at ang kanyang grupo. Habang papunta si Miguel sa kampo ng kartel, napagdesisyonan niyang bumaba. Nagsisi siya dahil nakapatay siya ng tao. Samantala, gumalaw ang katawan ni Alejandro. Hindi pa pala siya patay, dahil tinamaan lang siya sa pisngi at hindi sa ulo. Pagkatapos ng ilang sandali, naipit ng helicopter ang grupo ni Gallo. Agad na sinugod ni Matt at ng kanyang team ang convoy ni Gallo. Matapos mapatay ang grupo ni Gallo, hindi pinatay ni Matt si Isabel dahil gusto niyang itong ipasok sa witness protection, kahit labag ito sa utos ni Cynthia. Samantala, nakatakas na si Alejandro sa pagkakatali. Kahit sugatan, matapang pa rin siyang naglakad. Kinuha ang kotse ni Gallo, at habang nagdadrive bigla siyang sinugod ng mga miyembro ng kartel. Mabilis na ibinato ni Alejandro ang granada sa kanilang kotse. Isang taon ang lumipas, ngayon si Miguel ay nagtatrabaho sa isang restaurant. Nang pumasok siya sa kusina, nakita niya si Alejandro na nakatayo doon. Alam na ni Alejandro na gusto ni Miguel na maging hitman tulad niya. Kaya, tuturuan niya si Miguel. At dito nagtatapos ang pelikula.